Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan ng Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon ni Propeta Isaias, ang lungsod ng Sodoma at Gomora ay matagal nang sinira ng Diyos. Pinaulalan ang mga ito ng apoy dahil sa napakasama nila. Ito'y nangyari noong panahon ni Abraham. Kaya ang Sodoma at Gomora ay naging tanda o simbolo ng mga lungsod na masasama na sisirain ng Diyos. Ang tinutukoy ni Propeta Isaias ng mga pinuno ng Sodoma at mamamayan ng Gomora ay ang mga pinuno at mamamayan ng Jerusalem. Napakasama na ng Jerusalem noon. Kaya nananawagan ang propeta sa kanila, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo. Magbalik loob na kayo sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Ang mga ito ay panawagan na maging makatarungan sila at maging charitable. Maging makatarungan sila sa mga mahihina tulad ng mga balo, ulila at mga dayuhan na wala mang kakampi. Madali silang pagsamantalahan, wala silang kalaban-laban. Igalang din dapat ang mga karapatan nila. Sa halip ng pagsamantalahan ang mga mahihina, tulungan naman ang mga pangangailangan nila tulad ng mga mahihirap. Kung magbago ang mga taga-Jerusalem, kahit na gaano kasama ang kanilang mga kasalanan, sila'y mapapanauli at malilinis sa kanilang pagsisisi. Anumang kasalanan ay mapapatawad sa mga nagsisisi. Kaya huwag dapat isipin na napakasama ko na. Wala na akong pag-asa na makapagbapanibago. Iba ang Diyos kaysa tao. Ang tao ay maaaring hindi magpatawad. Kaya ang kriminal na nagsisisi ay pinaparusahan pa rin. At ang masama pa, ito ang masama sa death penalty, pinapatay pa kahit na nagsisi na at tunay na nagbabago. Hindi ganyan ang Diyos. Ayaw niya ng kamatayan ng mga makasalanan. Siya ay nagpapatawad. Namatay pa nga si Jesus upang mapatawad ang lahat ng pagkakasala.
Kailangan lang na matuto tayong kumilala ng ating pagkakamali. Pagsisihan ito at baguhin na ang takbo ng ating buhay. Malilinis ng habag ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Salamat o Diyos sa biyaya ng iyong habag. Salamat sa panahon ng Kwaresma na isang panahon ng pagsisisi. Sana pakinabangan namin itong panahon ng grasya at kaligtasan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.